Good day at day good mga ka-GT sa Kalam at magandang gabi sa inyo. Umalis nga pala po kami ng aming baryo ay mag-aalas 10. At ayan, may nakita nyo naman po may mga flowers pa. At shoutout sa mga ka-GT sa Kalam ko dyan. At yun po, kami po ay niyaag ng aking mga ates na pumunta po kami ng papuntang Matnog, mga kasakalam. At ayun, natatawid dagat po kami. At ayan, na habang nasa highway kami at madilim, medyo hindi ko na po nakunan yung parting Quezon. Pero ito, Quezon pa rin po ito, kahabaan po ng Quezon to. Tapos dadaan po kami ng Bicolandia, mga ka-GT. At ang dami po namin dinaanan, mga bayan, Los Baños, Bae, Calauan, San Pablo, Chaong, Candelaria, Sariaya, Lucena, Pagbilao, at Timona. Doon po kami dumaan sa may sigsag. At ayan po, Bicolandia na po mga kasakalam GT. At yan, dinaanan po namin lahat ang Quezon hanggang sa may Tayabas. Tapos ayun po, dumaan po kami sa may Sipukot, Ligmanan, tapos sa may papuntahong bypass road ng papuntang Bicol, mga ka-GT. At ayun po, inabot po kami ng 12 hours mahigit po, papuntang Matnog Port. Ayan, mga ka-GT sa Kalam. At nagpapalit po ako dyan kasi umaga na. At kumuha ako ng tulog. At ayun po, kailangan po natin matulog at medyo malayo-layo pa yung biyahe. At nung nakatulog na po ako, nagpalit na po uli kami dyan ni Joven, mga ka-GT sa Kalam. At ang kasama ko po dyan ay si manager number 1 at manager number 2, si Juday, si Caleb at si Joven. Ito yun po, hindi po nakasama si Marvin at si Pelang Rachel Gutierrez. At yan po, Bicol na po yan, mga ka-GT. At after po nyan, mga ka-GT, dumaan po kami ng Naga. Sa Naga po ay kumain po kami. Meron pong kainan dyan food court, mga ka-GT sa Kalam. At ayan, alam nyo naman po yan, I love Naga. At nakita nyo naman po yung nasa gitna. At after po namin mag-almusal dyan, pahinga lang po, masakit na ho sa puwet. Tapos diretso na po uli, mga ka-GT. At ayun, nakita nyo naman po, dumaan ho kami na Ligmanan. Dami ho namin dinaanan dyan, Ginubatan, Kasagwa, Ruins. Dumaan po kami sa Ruins pero hindi na po ako bumaba, mga ka-GT. At ayun, after po na namin magdaan ng Ruins ay dumire-diretso na po ako. At ayun, hindi ho ako kumanan. Kumanan po ako na papuntang Legazpi, pakaliwa, kanan po papuntang Sorsogon. At ayun, hindi ko na po alam yung mga baryo-baryo dito at lugar-lugar. Pero merong gulang-gulang, Castella, marami po akong nadaanan. Tapos ayan po, nakita niyo naman po na dumaan ako sa bypass road papuntang Legazpi. Pero ang labas po niya na isa mayroon lang din Kagsawa, mga ka-GT. Umiwas lang po doon sa may papuntang bayan ng Ginubatan, mga ka-GT. Pero ang labas lang po niyang bypass road na yan ay papuntang Legazpi. Lampas lang po kayo doon sa may hotel, doon sa may namin tinulugan namin na nagbay kami. At ayun po, shoutout nga pala po sa mga nakasama ko sa Bicol na bikers. At ayun po, shoutout po sa inyo lahat. Kay Edwin Inolba, Soiti Manalo, kay Pinsan Efren Bugi Tabales, kay Ate Josie, kay Jean Luzon, kay Larry, kay Veterans, at kay Lali, at kay Jalen Knows, mama, happy birthday. At ayun po, tsaka kay Diretso pa, si yung anak na bunso ni Wilmang Sexy. At ayan po, pa-diretso lang po yan, hindi naman po kayo maliligaw, medyo maluwag po dyan, mga JT. At after po nyan, mga JT, at ayan na po, kalabas na po kami sa highway na yan. Habang binabaybay po namin yung mga ginubatan na yan na papuntang Legazpi, mga ka-JT. At yun, madami po kami nadaanan dyan hanggang sa medyo nakakainip lang po talaga ang biyahe pag may paparting papuntang Sorsogon na kayo. Dinaan namin yung papuntang Donsol Sorsogon, mga ka-JT. May mga pating-pating pero hindi na kami dumaan doon. Dire-diretso lang po sa highway na yan. At bandang Castella, medyo hirap na po akong alamin kung anong lugar po yon. Pero dire-diretso lang naman po. Pag nakaliko po kayo kumanan po kayo na papuntang Legazpi bayan, tapos pakanan po Sorsogon, yung makalampas po na Riles ay may makikita na po kayong pakanan papuntang Sorsogon. Diretso lang po doon. Rolling po, ahon lusong, tapos po Mapuno, hanggang sa makarating po kami ng, hindi ko po alam kung ano, basta SM Sorsogon. At ayan po, mga ka-JT, na ang dami po natin nakakasulubong na pambiyahe. At ayan po yung sinasabi ko sa inyo, kakanan lang po tayo, pakaliwa po nun ay Tabaco Albay.
At ayan, habang nandiyan na po tayo mga ka-JT, dire-diretso lang po tayo kahit papaano po ay nakakaalam pa rin naman po tayo ng kalsada. Kaya lang po hindi ko po matandaan yung mga lugar-lugar talaga. Ang dami, may mga gulang-gulang. Dumiretso pala kami ng bulan tapos kakaliwa ko kami papunta Matnog mga ka-JT. At ayun, ang dami naman pong nadaanan namin mga lugar dito sa pero hindi ko kami dumaan sa Skyline at saka sa Legazpi, kasi kumanan ako sa may papuntang Sorsogon. At habang tinataha ko po yung road na rolling, ang dami ko pa salubong na truck, siguro mga galing Bisaya. Kami ay tatawid po ng dagat sa may Matnog Port mga ka-JT. At habang nagdadrive po ako dyan, nagkukwentuhan kami magkapatid at na Juday, ayun, si Caleb na panay ng suka. Ayan po yung kalsadang sinasabi ko sa inyo na rolling dyan, na medyo malapad po yung kalsada dyan. Kaya ingat-ingat na lang po sa mga driver ko. At ito po buhay ni GT sa kalam. At kailangan natin magmaneho. At yan naman po yung ating skills mga ka-JT. Siyempre, hindi naman lang po ako pang Manila, pang Norte. Siyempre, pang dito rin. At ayan po, nagpapakina po ako dyan. Hindi ako makakuha ng video pag maraming sasakyan, lalo't maraming truck mga ka-JT. At ayan po, nakita nyo naman po yan, medyo sa weather dito, may kaprasong ulan, may kaprasong hindi. At paputol-putol po yung ulan, may madadaanan kayo na ulan at merong hindi mga ka-JT. Pero sa kalsada naman po papunta rito sa Matnog, mga ka-JT, napakalapad po. At ingat-ingat lang po kasi may mga blind curve lang talaga. Sa sobrang haba pati ng bibiyahin mo rito, higit 12 oras nga po kami. Ayan, nakita nyo po yung windshield ko, medyo may patak na ulan. At ayan naman po, lagi nyo makikita yung mga kakalsadahan dito. Ang nagbiyahe ay mga truck po mga ka-JT, regular po yan, tsaka mga bus. Tapos kami hindi pa po namin alam na mga ka-JT ang aming pupuntahan. Basta kami sasakay lang po sa barko at tatawid po sa may Allen, tinatawag nila. Tapos yun, hindi ko alam kung port yun o basta kami tatawid lang po, sasakay sa Matnog. Sa baho ng biyahe naman ay kayang-kaya naman po, basta daan-daan lang din naman po at malapad naman ang kalsada. Sa mga biyahero, mga truck driver at mga bus driver at mga maliliit na sasakyan, ingat po tayo lalo dito mga ka-JT. Talaga naman po hahataw kayo sa takbo dahil nakakonti ang mga sasakyan. Pero may mga blind card po, tapos rolling po ang ahon na yung makalampas po kayo ng Sorsogon City mga ka-JT. Basta ito alam ko nasasakupan na ito ng Sorsogon tong area na to mga ka-JT. At yun, lumampas po kami dyan sa mga gulang-gulang na lugar. Marami pa po, Costela Baho yun. Tapos pasensya na po, hindi ko alam lahat talaga yung lugar dito. Pero kung parting norte at parting Laguna, medyo alam po natin. At ayan po, dumano kami sa Maypas uli. At dito po nakakita na po kami dyan ng mga dagat-dagat mga ka-JT. Ang labas po nito, SM Sorsogon mga ka-JT. At ayun po, syempre, mekos-mekos lang po tayo. Ayan, yung bypass na yan. Wala po ako nakakasalubong na truck dyan mga ka-JT. At wala rin po ako nakakasalubong na bus. Siguro dun sila sa National Road na daan. At ito po ay base lang din po sa mga nakakita at na signage na nakikita Ang labas pala ho nito ay sa may SM Sorsogon mga ka-JT. At ayun po, pagkatapos po namin dyan makalampas po kami dyan mga ka-JT. At may nakita na rin po ako mga beach dyan. Marami po mga bangkang pandagat mga ka-JT, mga nanguhuli. Ngayon nga lang hindi po kami nakabili dyan kasi syempre naghahabol kami sa port na Matnog. Hindi pa po namin alam kung paano sasakay ng Matnog. Pero ayun, sa mga pampasahero hindi ko alam ang presyo, pero sa mga private vehicles 1.5, tapos 180 lang po yung yung siningil sa amin. Tapos libre ang driver, tapos bata walang bayad mga ka-JT. Kaya lang talaga magtsatsaga kayo kung mga taga norte tayo, taga south, napakahaba ng biyahe. Tatahakin nyo po to hanggang bago pumasok ng bulan, kakaliwa ko kayo papuntang Matnog. Pagpakaliwa nyo po ng Matnog mga ka-JT, medyo nalalapit na ho kayo, siguro mga 8 kilometro o 12 kilometro, higit lang dun po. Tapos ayan, yung sinasabi ko sa inyo, kakanan ho kayo, yan Aerosin. Yung pala, dumaan kami ng Aerosin mga ka-JT. Ayan po, medyo nalalapit na po kami pa Matnog nya mga ka-JT. At ayan po, maghihiwalay po ang Matnog at ang bulan ay didiretso po. Tapos papanik lang po tayo dyan sa may bundukin na yan. Tapos ayun, sa kabila po niyan ay matatanong nyo na po yung mga kadagat-dagatan. Tapos makikita nyo po yung mag-i-stop po kayo sa isang checkpoint para magpalista. Tapos didiretso kayo dun sa sa bilihan ng ticket mga JT, yung Santa Clara. Tapos meron Pascat, marami naman po. Tayo para lang pampaserong jeep, nagpupuno po sila ng
pasahero at mga sakay na sasakyan mga ka-JT. At ayan, medyo nakakahinga-hinga na ho kami dyan dahil medyo nalalapit na po ako dyan. Almost 40 kilometers na lang po ata yan yung tinatakbo ko niya mga ka-JT. Basic na yan, pero haba ho ng tatakbuhin nyo, nasakit sa puwet. Nung nakakita ko na po yung Bulan straight, tapos kaliwa ay Matnog, medyo sabi ko medyo malapit na. At ayan, siyempre nakaliko na po ako sa may papunta Matnog. At ayan, medyo nagpakit na yung JT sa kalam nyo. Ayan, bloated na ako sa tubig mga JT. Kailangan natin tubig ng tubig kasi puyat tayo. At ayun, nakatulog naman po ako dyan. Siyempre pinagmaneho ko si Joben, tapos nung nakapagpahinga na ako naman ang nagmaneho. Mga ka-JT, ayan, dire-diretso lang po tayo dyan na medyo malapit-lapit na tayo dyan sa Matnog. At ayan, yung sinasabi ko sa inyo na kailangan nyo tumigil dyan sa may mga checkpoint para kakunin yung list na mga na kailangan nyo para kayo makabili ng ticket mga ka-JT, para dire-diretso na ho kayo makabili ng ticket. At ayan, tumigil na po ako dyan kasi bumalik pa po kami dyan para kumuha nung sinasabi ni Sir. At dyan, paparada po ako dyan mga ka-JT. Ayan po yung mga nagbabayad ng ticket dyan. Ayan po yung bilihan ng ticket mga ka-JT. At lumampas po kami dyan. Tapos nung may nagsabi sa amin, bumalik po kami sa isang checkpoint para kumuha ng parang ticket mga ka-JT. Pero hindi naman ticket sana, para lang may list kayo. Agtanong po kami dyan na ganun ang proseso. Dapat pala titigil ka sa unang checkpoint para mailista ka at mabigyan ka ng passes. At mga ka-JT, ayan, pagbalik po namin, siyempre mga ka-JT, tumigil na po kami dun sa may maraming sasakyan at dun magbabayad. At after po namin magbayad, dyan, tumigil po kami. At after po namin kumuha ng passes dun sa unang checkpoint. At ito po yung sinasabi ko sa inyo na marami naman pong barko na sasakyan mga ka-JT. At ayan, may another checkpoint. At yan checkpoint na yan ay para lang po bumili kayo ng ticket. Di naman po kayo sisitayin dyan mga ka-JT. Ayan po yung mga policy nila. At ayan mga ka-JT, may mga police naman po dyan na nagbabantay. Tapos ayun, pinuntahan ko lang ho sila ate. At syempre dinala ko yung ID ko, alam nyo na po, para may count this. Ayun, ayan po, bigyan po kayo bibili ng ticket, pila-pila po dyan, pero saglit lang naman po. Pipili ko kayo kung anong sasakyan gusto nyo, kung Pascat o Santa Clara. Ayun po yung nakikita ko, yun po yung pinakamaraming barko dito mga ka-JT. At ayun po, punuin lang po kayo. At ayun, alas 3 na napili nung dalawa. At ayun, sinasabi ko yung dalawa. Ayun, si manager number 1 at manager number 2 pa na yung fill up mga ka-JT. At ayun, pagka fill up nyo, kukuha ko kayo ng number kung saan number kayo counter papupuntahin nung kinuha nyo ng passes. At ayan po yung pangalan ng dito ng bilihan ng ticket para makasay sa barko. At ayun, after po nun na dumiretso na ho kami. At ayan, pagdaan nyo po dito sa guard na yan, ibibigay nyo po yung ticket nyo. May kukunin lang po siyang kapirasong papel at kakanan na po kayo dyan mga ka-JT. Tapos dadaan po kayo sa may Coast Guard, lalo pag first time nyo, Coast Guard daw po. Tapos bibilangin kayo kung ilan at kung saan kayo pupunta. Hindi naman po ganun kahigpit mga ka-JT. Ayan, pagkatapos ko po sa guard na yan, kumana na po agad ako mga ka-JT. Tumikot na po kami dyan sa may ang tawag dito, Coast Guard. Pumila ho kami dyan, tinuro kami ng guard. Tapos dyan, pagpasok nyo po dyan, titigilan ulit kayo po, excuse me po, tao lang po, nabubulol. At pagpasok nyo po dyan, titigilan po ulit kayo ng guard dyan para may kunin din pong ticket. At ayun, tapos pagkatapos po nun, wala naman pong kahirap-hirap, dumiretso na po kami ng Coast Guard yan. At yun ang tinuro. Pagka Coast Guard po, siyempre mga ka-JT, pipila naman po kayo para sa barko na paano kayo sasakay. Ayun, pila-pila lang po. Tapos ang galing po ng policy nila, pag may pangkapi ka, mauna ka mga ka-JT. Hindi po, siyempre paano na natin yan. At ayan po mga ka-JT, ang sasakyan naming barko. At inaantay lang po namin yung hudyat ng mga crew dyan mga ka-JT. At ayun po, pagkatapos po nyan, see you on my next vlog mga ka-JT. Pasensya na po sa hindi ko na sa shoutout pa at medyo tulirot, puyat pa, pero okay naman. See you on my next vlog, parting San Juanico Bridge. Sana umagayin kami doon.